Ang Memphis, merong 0-6 sa start ng season. Mas maganda pa yung start ng Rockets so far. Mukhang hindi fine in the West itong Memphis. Si Dillon Brooks dun lumipat sa Houston. Ika-4 na rin na beses na nagkaroon ng 0-6 start ang team. Ito rin ang worst start ng isang team since 2019 ng Cavaliers. Noong mga nakaraan dalawang season, nananalo pa rin naman ang Memphis kahit wala si Ja Morant na meron siyang injury nun. Sinisi pa ni Stephen A. Smith si Morant na siya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang Memphis. 64% ang winning rate ng team kapag naglalaro siya. End of the day, siya pa rin ang main man ng team. Meron ding isa pang nanisi kay Ja Morant dahil sa pagkakasuspindi niya at nag-cause ng hindi magandang simula sa team. Kahit yung Memphis din, sinisi rin ang tatay ni Ja Morant dahil sa nangyari sa kanya. Mas inuuna di umano ng tatay ni Morant ang maging celebrity. Problema na ng team yung tatay ni Morant ng halos 2 season. Hindi na rin nakapagpigil. Kung titingnan naman yung lineup ng Memphis, all-star number si Desmond Bane, 26 points, 4 rebounds, 4 assists. Si Jaren Jackson Jr., 20 points, 7 rebounds at 2 blocks. Nasa kanila pa rin yung dalawang nanalo ng Defensive Player of the Year sa nakaraan 2 taon. Kahit na wala si Dillon Brooks na isang 3-and-D player, may pumalit si Marcus Smart. Pansamantalang nawala ang 24 points, 4 rebounds at 7 assists ni Ja Morant. Malaking bagay yun dahil nakakalamang ang Memphis kapag andun siya dahil sa points in the paint. Siya ang number 1 sa mga guards at kasama sa top 5 sa buong NBA. Malaking bagay din doon si Steven Adams, hindi yung basta-basta lang na nandun dahil nga sentro. 9 points at 8 rebounds, pangkaraniwan yun. Pero ang hindi pangkaraniwan doon, offensive rebounds niya sa team. Doon nakakalamang din ang Memphis. Meron siyang 5 offensive rebounds per game sa loob ng 2 taon. 10 to 15 second chance points ang meron ang Memphis kapag nandun si Steven Adams dahil sa kanyang offensive rebounds. Injured siya at hindi rin makakalaro ng buong taon. Nawala din sa kanila si Tyus Jones, yung 10 points, 5 assists at 37% sa 3-point area. Nagko-complement yun either dito kay Ja Morant or dito kay Desmond Bane. Injured pa si Brandon Clark, hindi pa nakakalaro. Kasama din si Santi Aldama, injured din. Maraming key players ang nawala sa Memphis dahil sa injury at free agency na rin. Base naman kay Zach Kleiman sa isang interview, ito yung GM ng Memphis. May mali talaga silang nagawa ng free agency dahil ang naging focus nila yung mga batang players kesa doon sa mga veteran na kailangan nilang magbitaw talaga ng veteran players katulad ni Brooks at ni Tyus Jones. Sinabi pa doon na parang pinagsisihan din nila yung pagkakabitaw kay Walker Kessler dati noon sa draft at pinalit kay Jake LaRavia. 3 na din kasi ang big man noon ng Memphis kaya no-brainer na. Kaya kapag nagkaroon ng problema, nasa huli talaga yung pagsisisi. Ang pinaka-root cause talaga noon, malaking kontrata kasi yung binigay kina Bane at Ja Morant. Deserve naman nila yon. Hindi nga lang nila na-retain talaga yung kanilang core players na ganoon naman talaga nangyayari sa ibang teams. Ang natira na lang talaga sa core nila si Bane at si Jaren Jackson Jr. Si Marcus Smart, defensive player pero iba kasi yung system ng Memphis kumpara sa Celtics. Hindi si Ja Morant ang dapat sisihid doon dahil marami naman talaga ang nawala sa kanila dahil sa injury tapos free agency. Hindi ka talaga magiging fine in the West dahil matindi ang labanan doon. Mga December 20 pa pwede makabalik si Ja Morant. May total pang 57 games doon. May average din sa West na at least 36 wins hanggang play-ins. Kayang-kaya pa yon kung titingnan. Kahit bumalik si Morant, nandyan pa rin yung issue ng injury ng player at wala rin yung ibang kasama niya dati. Wala pa rin naman nag-i-step up ngayon na young player mula sa piniling i-retain ng kanilang general manager.